Siya ang pinakamalaki daw mga kababayan na inuutang, no? Nako, 'di ba? O saan nga ba napunta ito? Nako, mga kababayan ko. O sabi ni Attorney Claire Castro yan ha, mga kababayan ko ha. Ito, mga kababayan ko, ulitin natin para mas malinaw ha. O pakinggan niyo to, lalo-lalo na yung mga antay diyan. O. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 60 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi talaga malalaman ang katotohanan. Correct. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Nako po. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022. 6.84 at trillion. nagkaroon ng increase ng Grabe mga kababayan. 6.84 trillion. Ganun po kalaki. No, ang inutang ng administrasyong Duterte mga kababayan ko, sabi ni Attorney Claire Castro. Nako, mga kababayan ko. No, samantalang sa panahon ni BBM, nagbabayad pa tayo ng utang. Oh, tama lang talaga na pinirmahan. Kung totoo man ito, no, na pinirmahan ni PBBM itong bagong batas na bawal na tayo mangutang. Nako, mga kababayan ko. Ngayon, yung mga uupong susunod na presidente, no, hindi na makakapangurakot ng malala. Di ba? Yung mga susunod ha. Sino kaya ang mga susunod na yan? Oh, di ba? Oh, wala pa utang mga apo, may utang na sila. Kaya nga di ba? Tama po Ma'am Arjan. Di ba? Wala pa yung mga apo, may utang na. Oh, di ba? Oh, pakinggan natin, ha? 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang from New buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 60 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. Pakinggan nyo ha. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Aray ko. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang. Yan. Di ba mga kababayan ko, di ba? Sinabi na ni PBBM, no? Napalakasin pa natin mga kababayan na ang pagbayad ng buwis, ng tamang buwis, no, para hindi na tayo nangungutang, no? Ito kung totoo talaga yan mga kababayan ko, anigurado, no, mangangamot na ang susunod. Yung nangangarap, mabilis mangarap. Ito ha, panoorin din natin to mga kababayan. Meron pa ako ritong balita sa inyo. Ito maganda ha. Trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Sa pinakauling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.7